di ba? Lumalabas na talagang hindi pala sila pwedeng lumabas nung panahon na yon. Nabasa ko eh. Kasi meron palang hindi na comply, which is yung mga abogado na magtatanggap ng kung ano man ng mga summons, mga dokumento na dapat tanggapin o ano. So, hindi pala talaga sila makakaalis dahil hindi gawa yung mga hinihingi ng Supreme Court. Tatlo yun, di ba? Yung 2 million. Pero mo, pag after 5 o'clock, tapos yun nga ang hindi na comply, yung mga abogado na siyang papapel habang wala sila. Tatanggap ng mga ano. So, yun ay lumabas sa mga balita nitong nabasa ko sa Inquirer na hindi pala talaga pwedeng payagan dahil hindi nga pala kompleto yung mga pinagkasunduan. Pinagkasunduan. So, lusot siguro si Dilima diyan. Dahil pinag-i-explain siya eh. 'Di ba? Mga 15 days na kung bakit hindi siya i-contempt ng Supreme Court. So, kung totoo 'yun, eh wala nang problema si Dilima. So, medyo drama nangyari sa airport, 'di ba? Although sabi nila may mga paawa effect daw ito. Pero talaga nakita mo, maawa ka talaga kay CGMA. Dahil ang payat yung braso, 'di ba? Laylay na. Maliit na, pumayat pa. Tas lumiit ang mukha. Talagang ayos na sana eh. Sa akin, okay na sana. Nakakaawa. Talagang, sige na, payagan niya yan. Pero nung nagsalita si Bautista Horn, medyo nainis ka eh. Nainis ako eh. Mayabang ang dating. Parang, ano bang klaseng gobyerno ito? Hindi umaano sa demokrasya, hindi may respeto. Parang, ibig ko sabihin, look who's talking. Di ba? Sa panahon ba nila, ano ang ginawa nila? Di ba? So, lahat nagbalikan eh. Sabi nga nila katulad yan, mayroon sasabi, ang mga abogado kasi na ngayon ni PGMA, yung abogado rin ni ERAP, nung panahon na... Hinigipit si ERAP. Oo. Ay, di ba nakulong din si ERAP pagkatapos? Kaya sabi nila, malang makulong din yan. Yun yung mga abogado na nagpakulong kay ERAP. Di ba? Okay. At saka yung Circular 41 na pinirmahan na dating DOJ Secretary Alberto Agra na may 25 2010, yun namang ginamit din para sa kanya eh. So silang gumawa nun. So bakit kino-question nila? Tapos meron akong reliable source, no? Galing sa Solicitor's General Office. At tiningnan nila yung mga mga hinold nila, no, ng pag-alis, no? Hold order. Mga 6,000 daw eh. Ang dami na na-hold nila gamit itong Circular 41 na to. So ganun kadami. So ngayon bakit kino-question nila nung para sa kanila, di ba? Kaya balik talaga sa kanila yung kanila mga ginawa, no? Bumuelta. Oo. Tayong at ang kasi ang inaano nga ng Supreme Court ay nilalabag di umano yung right to travel ayon sa Article 2, Section 3. Ngayon nag-iiba istorya. So talagang ilalaban ni Dilima ng na kahit ano pa yan, ang ano ng korte, talagang kahit na Supreme Court pa siya. i-hold. May katwiran ka. At ramdam ko sa damdamin ng mga Pilipino nung panahon na yun, nung mga oras na yun, kay Dilima lahat eh. Malaki ang porsyento na kampi sa ano. Kung nagpapatuloy, nararamdaman ko, baka ang people power, Supreme Court. Yun ang nararamdaman ko eh. Yun ang nasisense ko sa taong bayan eh. Na nasa puwersa ng mga Pilipino, sa kampi ng Pilipino si Dilima. So, tingin ko hindi siya basta Although meron tinatawag na yung constitutional crisis na mangyayari, pero parang madidefy ito dahil sa rin ng taong bayan. Yun ang aking yung aking na perception na pwede mangyari. Mabuti na lang na parang dahil doon sa ginawa ng RTC 112 ng Pasay na pinastrack yung yung at saka yung warrant of arrest. Balik uli sa release lahat. No, para yung sinasabi natin na ni Dilima, palpak, So tumama na kasi yun ang dapat una-una talagang ginawa noong una pa eh.
nakasuhan na Dapat. para legal yung pag-hold ng kuan, ng pag-alis, di ba? Para malabasan ang warrant. Oo, kaya nga kahapon ay ano na mugshot na no at fingerprint, so na-i-book na yung kaso. So, although hindi na pasama muna si FG, no? Hindi si Comelec Chairman Abalos, hindi pa napasama dahil para mayroon siyang ginawang apila, no? Ay at least gumugulong na yung kaso. Tumatakbo. Tumatakbo na. Oo. So, ito yung isang patunay, sinasabi nga ng administration na ito yung pinangako na kailangan may managot sa mga lahat ng ginawa na yan. At true to his word, no? At least natutuwa tayo na talagang may nangyayari. At sana tuloy-tuloy at wag masira yung ina-expect ng ating mga kababayan. Ma-influensya. Oo. Although maraming ni railroad route, yung ng administration, talagang pinastra, whatever. Ang gusto ng Pinoy, ang gusto talagang malaman ng mga Pilipino, totoo ba na may nangyaring dayaan? Yun ang number one dun eh. At dapat managot talaga kung mayroon. Diba? At bukod pa rin, napakarami pang kaso ang kasunod dito. Oo, yung mga... Kaya diba, corruption. history repeats itself, di ba pare? Oo. Nangyari kay Erap ngayon, parang parehong-pareho. Kwento sa kanya. Nangyayari. Parang Pero karma. mas may katotohanan itong sinampa sa kanya kaysa rin sa kay Erap. Kay Erap may kalabuan pa ng konti, di ba? So dahil, kumbaga, wala naman talagang... Nadisgrasya lang sa sobre yun na ang nilalaman pala, hindi talaga siya dapat. Hindi konkreto. So, parang nangyari, nakarma itong Ali. Dahil, kumbaga, ito'y kinulong mo na hindi naman malinaw na kasalanan. Oo. Di ba? So, Personal mo lang. Ngayon, ito malinaw na may pananagutan ka. Dahil, naimbestigahan nako, ng batas. kahit noong ba, kitang-kita na. Talaga lang, medyo mahusay lang lubos talaga yung asawa, di ba? Magaling. Kasi Dahil, abogado. Abogado. Oo. At least magiging... Kaya nakapwesto pa sila nung panahon na yun. Ito yung magiging lesson doon sa mga gusto pang gumawa ng no? At sana magpatuloy yung paggulong ng batas na pwede naman pala madali. Di ba? Parang pwede naman pala mabilis kung Tama talagang ang gusto. proseso ng pagpatakbo ng batas, maganda yan. Oo, sana... Kahit sino ang masagasaan. At saka hindi lang dapat sa mga ganyung kaso, pati doon sa mga kaso na maliliit na kaso. Kung titingnan mo nga, ang dami pa rin nakabimbin pa. Sa ang dami na nakakulong na dapat tapos na siguro yung... Nabuno na yung sentensya. Nabuno na sentensya. Nakapending pa yung hearing sa Sobra pa. trial court. Oh. Maraming ganyan kung halo-kayin mo. Tapos napawalang visa pa. Di ba? Kaya mabigat ang... dapat mabago talaga ang justice. Maraming dapat baguhin. At unang-una, naramdaman ko yung kawalan na rin ng tiwala ng Pilipino, ng mga ating kababayan sa Supreme Court kasi di ba mayroon silang mga dinesisyonan na questionable, di ba? Yung sa PAL, saka sa City Hall, di ba? Nagpabago-bago. Kasi dapat pagka baba ng ng desisyon ng Supreme Court, that is final. Tama, dahil Supreme. Kung may motion for reconsideration, pagkatapos doon, final na yun, talagang na yun. Hindi nangyari, lalo sa City Hall. Hindi lang 3 beses yata inulit eh. Hindi siya Parang, di ba, ganon? parang bawi, Yung, yan, laro na yun? Laban o bawi. Laban o bawi nangyari. Katulad sa PAL, laban o bawi. At bulong-bulungan doon sa PAL, ewan ko kung totoo, narinig ko lang, may sumulat daw na isang magaling na abogado sa pangalan ni Estelito Mendoza. Kaya medyo parang nabago. So, ano yan, lang yan, chismis lang yan, pero magaling naman talaga yung mama, siguro, respeto, hindi ko alam. Sana sana hindi naman gano'n, no? Alam mo naman mga chismis, hindi naman natin, pwedeng totoo yan, pwedeng hindi. Pero sana, hindi. Dahil sa malaking batik, sa atin yan. Dahil yun na lang ang natin, Supreme Court na lang, ang pwede natin sandigan sa mga, sa demokrasyang ito. Dahil magulo na yung legislation, di ba? May kaguluhan na rin ng executive. Di ba? Ang pwede na sandigan ay
ang korte, Supreme Court. At saka tayo mga media. Di ba? Tayo tinatawag na fourth estate eh. Tayong pwedeng mag-neutralize, di ba? Kaya sana sana itong ating justice system ay tuloy-tuloy na maayos na para maging tayo ay makakatulog ng mahimbing. Maayos at parehas. Oo. Wala na yung ligwakan. Para Aba, talagang napakabilis ang oras. 3 minuto na lang bago mag-alas 5. Oh. Katoto yung Italiano natin. Oo, sige. Ano yung tungkol sa Italiano? Bigyan natin ng... Hindi ba yung iita na Ilocano? Ha? Sige, meron ka pang 1 minuto o 2 minuto, pare. Kinuha natin ang tinatawagan natin ang pansin itong nais natin tulungan itong Italian na Australian national na si Antonio Mollica Oo. na personal natin nakapanayam kagabi sa Luneta Mm. dahil kahanap ng bag niyang pakpag na nasa lisian katoto sa kanyang upuan. Oo. Ang galing talaga ng Pinoy. Isipin mo, katabi niya yung bag na magic. Nako. Alam mo, sabi nung ni Mollica, ang dami niya raw bansang napuntahan. Iniiwan niya pa yung, pag bibili siyang pagkain, iniiwan niya yung gamit niya sa inuupuan niya sa mga park. Oo. Talagang tinatatnan niya, nandun pa rin. Oo. O ito raw, katabi niya na, nawala pa. Kaya bilib na bilib siya sa Pinoy. Bilib siya sa Pinoy, pero isinusumpa niya yung nangyaring pagkakataon Pero sa kanya. ngayon pa man, siguro naman may CCTV camera dun sa Sa Luneta. Luneta. Baka sakaling... Medyo matanong nga natin yan para matulungan ito. Pero malaki nang nawala ka to. Magkano? Ang laman nung backpack niya, 1,000 euro. Malaki nga yun. Ang palitan ngayon yan ay nasa 80? Maabot nga raw ng 60 milyong nawala. Ay, Isa nako. pa lang yun yung 500 Australian dollar. Yan ang talagang mahirap sa ating mga kababayan, no? Kahit nasa loob ka ng fast food. Tapos yung maliit yung pera natin, 6,500 lang yung dala niya. Oo. Pero ang mahalaga ron, yung dalawa niyang passport. Oo. Yung Australian at Italian passport na kailangan talagang Sige. ibalik. At least baka sakaling may nakikinig yung nagnakaw, nakikinig yung nagnakaw, no? Baka pwede pakibalik. Hanapin niyo lang si Katotong Paski. Tumawag kayo sa 0920 200 4016. O kaya sa radyo dito sa aming istasyon. Okay. Sige, parang Jun. Last word. Papaalam na ako dahil last word. ano ng oras natin, no? Kapiraso na lang. Hanggang sa susunod na linggo na lamang po. Makinig po uli kayo at sigurado marami kayong matututunan. Salamat, Bye-bye pare. again! Salamat sa suporta, pare. Pare. Bagamat napakili at napakabilis ng orasan natin. Pinabati ko ang ating kaibigan na si Katotong Miss Nanette Susa, Administrator ng Tagaytay Picnic Group sa Okay. Barangay Sungay East, Tagaytay City. Ang pinakasikat na dinadayo ng mga turista ron. Kung papasyal ka rin, sabihin sa akin, papabawasan ko yung bayad nyo sa parking. Okay. Bumili po kayo ng Philippine Courier, no? May column po tayo dyan sa Equalizer. Minabati ko yung isa kong misis, si Maripat, si Bernard, yung anak ko, si Rachel, si BJ, Sigrid, yung mga angels ko, si Samantha at si Leah Patricia. Okay, at natapos na naman po ang 1 oras natin talakayan at huntahan. Pag po sana kayo magsasawang sumubaybay sa amin tuwing linggo sa ganito rin pong oras at himpilan. At muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang araw na inyong pinahiram sa amin dito sa mundo. Lahat po ng aming ginagawa ay alay namin sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng papuri ay sa inyo, Panginoon. Panabayan po sana ninyo kami at ang aming bansa. In Jesus' name. Amen. Magsimba po tayo. Linggo po ngayon. Ako, kaninang maaga pa. No? At ito po ang inyong kaibigan sa Papawid, The Equalizer, Dan Sulweta po lamang. At ang inyong kaibigan, si Katotong Paski Natividad.
At okay, muli, mabuhay ka! Pilipinas!